Shoutout nga pala kay Michael Hernandez bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Rockets handa nang i-trade si Sengun. Warriors inilantad na ni Curry ang priority ng team sa susunod na season. Body healed emotional. Sa Warriors lang naging masaya. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang overachieving na Houston Rockets ay natanggal sa unang round ng NBA playoffs matapos ang isang matinding Game 7 series laban sa Golden State Warriors. Ngunit ang mabilis nilang pag-angat sa tuktok ng Western Conference ay naglagay sa prangkisa bilang isang seryosong buyer pagpasok ng off-season. Ang kamangha-manghang kombinasyon ng Houston ng batang talento, versatility sa depensa, at napakalaking stockpile ng draft picks at mga maaari pang i-trade na prospects ay ginagawa silang perpektong destinasyon para sa isang superstar na maaaring mag-angat pa sa koponan bilang isang ganap na paborito sa kampyonato sa susunod na season. Maaaring pumunta ang Rockets sa paghahanap ng isang top 5 talent upang ipares kay electric shooting guard Amen Thompson, at ayon sa isang ulat kamakailan, handa raw ang organisasyon na pakawalan ang isa sa kanilang cornerstone players kung kapalit nito ay isa sa pinakadakilang manlalaro ng laro at isang future Hall of Famer mula sa Milwaukee Bucks, si Giannis Antetokounmpo. May kalayaan ng Houston, maraming paraan para gawin ang trade na ito kay Antetokounmpo, isinulat ni Kurt Helin ng NBC Sports nitong Huwebes ng hapon. Handa ang Houston na i-trade si Alperen Sengun ayon sa mga source ng liga na nakausap ng NBC Sports, pero maaring mas interesado ang Bucks sa isang trade na nakabase kay Jalen Green, depende kung paano nila tinitingnan si Green. Malamang ay bahagi ng anumang trade si Jabari Smith Jr. at maraming first round picks ang Rockets, kanila at galing sa iba tulad ng Brooklyn Nets at Phoenix Suns na maaring isama sa trade. Malamang na kailangan ng ikatlong koponan para mag-match ang salaries, pero posibleng-posible ito. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang 2024-25 season ay halos tapos na at masaya ang Golden State Warriors sa kanilang kinatatayuan habang papasok sa isang napakahalagang summer. Para kay 4 na beses na champion Stephen Curry, ang pagkakataong makalaro si Jimmy Butler ngayong season ay tunay na naging kasiyahan, at ayon sa kanya, mula pa sa simula ay perpektong tugma na sila. Maraming usap-usapan kung tama ba talaga ang trade na yon, sabi ni Curry ayon kay Anthony Slater. Mula pa sa unang laro sa Chicago hanggang kagabi, sobrang smooth ang naging pagtutulungan namin. Ang ganda ng pagkakakomplemento namin sa isa't isa. Binigyan niya kami ng malaking kumpiyansa. Tagumpay ito. Ngayon kailangan lang naming patuloy na i-build yon. Sinimulan ng Warriors ang season na may layunin na makuha ang kampyonato, pero bumagsak ang lahat noong Desyembre kung kailan dumanas ang team ng napakasamang stretch ng mga laro na nagdulot sa kanila ng pagkahulog sa standings. Pagsapit ng Pebrero, nasa paligid lamang ng .500 ang record ng Golden State sa Western Conference at tila hindi sila aabot sa playoffs. Pero sa pagdating ni Jimmy Butler sa trade deadline, nagsimulang manalo ulit ang Warriors. Nagtala sila ng 23 panalo at 7 talo sa pagtatapos ng season upang masungkit ang ika-7 pwesto at makapasok sa play-in tournament. Matapos ang pagkatalo sa second round, alam ni Steph na hindi pa buo ang koponan at umaasa siyang may malalaking pagbabago na magaganap ngayong summer. Hindi ko alam, sagot ni Curry nang tanungin kung ano ang pinakakailangang posisyon ng Warriors. Alam kong ito ang pinakamagandang tanong pagkatapos ng season. Pero mahirap din kasi mahal ko lahat ng mga nasa locker room. Bilang isang 4 na beses na champion, 2 beses na MVP at 11 beses na All-Star, alam ni Stephen Curry kung ano ang kailangan para manalo. At naniniwala siyang may tsansa pa rin silang manalo ng titulo sa susunod na taon. Sa kabila ng kalahating season lamang ng partnership nila ni Butler, maaaring piliin ng Warriors na panatilihin ang duo para sa 2025-26 campaign. Pero ayon sa karamihan ng eksperto, malaki ang posibilidad na magbago ang roster pagdating ng Oktubre. Sa ngayon, hindi tiyak ang pagbabalik ni Jonathan Kuminga matapos ang hindi kanais-nais na performance niya sa playoffs. Bagamat nakita na ng ilan ang potensyal ni Kuminga, hindi pa siya nagkaroon ng tunay na breakout moment na magtatakda ng direksyon ng kanyang karera. Nariyan din si Brandin Podziemski, ang batang shooting guard. Mahusay ang ipinakita niya para sa Warriors ngayong taon, pero dahil hindi siya kabilang sa original na championship core, maaari siyang isama sa trade package.
Kung handang subukan ng Golden State ang merkado gamit ang mga manlalarong ito, maaaring makuha nila ang isang bigating player na tutugon sa mga kakulangan ng team. Sa dami ng kailangang ayusin, may sapat na espasyo ang Warriors upang mag-improve ngayong summer at inaasahan na sa frontcourt sila unang titingin. Ngayong mayroon ng matibay na core ang Warriors, kailangan na lamang nilang ayusin ang mga nasa paligid nito. Buong off-season nila itong magagawa upang buuin ang ideal na roster para sa susunod na season. Anuman ang mangyari, obligasyon ng Warriors na gawin ang lahat para bigyan si Steph ng isang team na karapat-dapat sa kanyang all-time legendary status. Habang ang Golden State Warriors ay natanggal sa playoffs ng Minnesota Timberwolves sa ikalawang round, papasok ang koponan sa isang kapanapanabik na off-season kung saan layunin nilang palakasin ang team na pinangungunahan ni Stephen Curry at Jimmy Butler. Isang tanong ang nananatili, ang kinabukasan ni Jonathan Kuminga sa Warriors. Ngunit isa pang manlalaro ang tinanong tungkol sa kanyang kinabukasan, si Buddy Hield. Sa exit interviews ng Golden State nitong Biyernes, puro papuri lamang ang binigay ni Hield para sa organisasyon at sinabi niyang gusto niyang maging parte nito habang buhay, ayon kay Anthony Slater. Sa totoo lang, alam mo naman, nakikita mo ang kahalagahan ng spacing para sa team na ito, sabi ni Hield. Alam mo na, sa totoo lang, hindi pwedeng si Steph lang ang nandyan. Nakita mo kung paano nila ako binantayan sa serye laban sa Minnesota dahil wala siya. At ayun, makikita mo talaga ang halaga ng spacing at kailangan talaga ang shooting sa liga na ito at para sa team na ito. Kaya gusto kong manatili dito habang buhay. Ibig sabihin hanggang sa hindi na ako kailangan, dagdag pa ni Hield. Pero alam ko na ito ay isang negosyo, pero mahal ko ang magiging parte ng team na ito, pare. Pakiramdam ko kina Mike at Steve at sa buong coaching staff, pati na rin sa training staff, ay nakabuo ako ng magandang relasyon sa lahat, pati sa mga manlalaro, at gustong gusto ko talaga ang pagiging kasama nila. Sigurado ako na gusto rin nilang nandito ako, pero naiintindihan ko, negosyo pa rin ito. Pwede kahit ano ang mangyari, pero oo, gusto kong manatili dito. Tungkol naman sa kasiyahan niya sa pagiging parte ng Warriors, tila magiging mahalagang bahagi si Hield ng agarang kinabukasan ng team dahil sa lubos na kailangang 3-point shooting sa tabi ni Curry. Pagkatapos ng kanyang taong paglalaro sa liga, ipinagpatuloy niya nitong Biyernes ang pagsasalita at sinabi na ang nakaraang season ay ang pinakamasaya siyang naging sa paglalaro ng basketball. Ibig kong sabihin, masasabi ko na ito ang pinakamasaya akong naging sa paglalaro ng basketball, sabi ni Hield. Sinasabi ko sa mga kasama ko, pare, ang bilis ng season kasi sobrang saya talaga, sobra ang saya ko. Alam mo na, kasama ko si Steve at ang grupo niya, kasama ang mga manlalaro, pati na rin ang training staff at pinaramdam nila sa akin na welcome ako. At pakiramdam ko talaga ang bilis ng panahon, hindi tulad ng ibang mga season sa ibang team na parang ang tagal na tipong iniisip mo na kailan ba matatapos to, pero dito sa organisasyon na to, hindi ko yun naramdaman, dagdag pa ni Hield. Sa nakaraang season, nagtala si Hield ng average na 11 puntos habang may shooting percentage na 41.7% from the field at 37% from the 3-point line. Sa anumang kaso, layunin ng Golden State na mas mapabuti ang kanilang performance sa susunod na season matapos ang season na may 48-34 record na naglagay sa kanila sa ikapitong pwesto sa Western Conference. Anong masasabi niyo mga kaibigan dito kay Buddy Hield sa susunod na season?